Pansamantala lang yun eh, hindi naman pansamantagal eh. Oo, pag nabigay na doon sa mga naayudahan, sabi nga di ba, 10,000. Example lang po ito ha. 10,000 na ayuda sa isang pamilya. Pagdating doon sa pamilya na yun, pagdating sa kamay niya, magkano na lang 3,000, nang ganun ang natatanggap. Salamon na yung iba. Di ba? Yun lang yun. Oo. So, paano yun? Yun ang dapat yung korupsyon yan. Pagtuunan ng pansin ng Pangulo. Pero hindi lamang dito sa mga flood control projects. Ano po? Ayan nga po ang pag-uusapan natin, mga ka-reaction update PH. Dito kasi mga kabit, itong si Miss Eden Santos, makikita niyo naman po ano po yung sinasabi nila. Hindi lang dapat ayuda. Hindi lang dapat ayuda ang inaasikat sa flood control. Diba? Mantakin po ninyo yun. Manggagaling yan sa taas, pinakataas. Magkano yung ayuda daw? 10,000. Magkano yung bababa? O sa mga, magkano yung ma-i-distribute sa mga pamilya? Kadalasan, 2,000, 3,000, malaki na yan. Diba? Pero ang katotohanan dyan, ang natatanggap lang ng mga nangangailangan talaga mga kapit, minsan 1,000 or 500. Kaya itong si Miss Eden Santos, ang tapang-tapang na mga kapila. Mantagin po ninyo, binabanatan niya na itong si Marcos Jr. Saan daw dinadala ang ayuda at ang budget sa flood control. Kaya ngayon, anong masasabi mo dyan, Marcos Jr.? Saan nga ba dinadala ang mga ayuda? Ang DPWH, mananahimik yan. Nananahimik ngayon yan dahil wala silang maipakitang napagawa nilang infrastruktura patungkol dito sa flood control. Hindi lang kasi flood control, pati nga ayuda. Hindi lang din yan ang ating pag-usapan mga kabit. Ito kasi mainit-init pa ito. Ayan po, Senator Robin Padilla. Balak ipa-imbestiga ang mga bayarang witnesses ni Risa Honti Payo. Naku, si Alias Rene lumabas na naman. Kaya mga update, simulan na ho natin. Pero bago ho yan, isang like, isang share, isang subscribe. Malaking tulong na ho yan. Samantalang dapat, yung climate change po na yan, na matagal nang pinag-uusapan, matagal, kahit pa paano, meron na rin sana tayong mga konkretong mga measures, ano po, para yan ay, yan man ay tag-araw o tag-init, tag-ulan, ano po, alam na natin yung mga gagawin natin kapag panahon ng La Nina, panahon ng El Nino, hindi natin alam kung saan natin iipunin ng tubig. Alam natin ipunin ng tubig, pero paano nga naman iipunin yung tubig? Yun ang tinatanong ng ating mga kababayan, ano po, ngayon, totoo naman yan mga kapatid. Sino bang may matinong isip na magsasabi ng ganyan? Diba? Mahirap bang intindihin yan mga kapatid. Nagsalita ka dyan sa harap, sinasabi mo, pag umulan, iipunin ng tubig, tapos pag tagtuyo o tag-init, doon ilalabas. Saan po tayo nakakita ng gano'n mga kapatid? Saan po? Masyado pong katawa itong si Marcos Jr. na kung ano-anong pinagpuputak dyan, pero walang katuturan. Yung 5,500 flood control nga, wala. 1 trilyong budget mga ka-update. Diba? Tapos ngayon, gusto nilang gisahin si BP Sara sa 125 million confidential funds. Samantala, hindi masagot ang 1 trilyong budget sa flood control. Ngayon, itong mga patuloy na tumatapak kay BP Sara, sila ngayon ang iimbestigihan dyan sa Senado. Kaya hontivirus na ako. Magdasal-dasal ka na hontivirus. Kasi, andyan na. Ikaw na ang kasunod. Diba? Ang nangyari tuloy, iimbestigahan yung mga proyekto, yung mga flood control projects ng gobyerno.
Huwag na rin tayo magtaka kung itong mga proyektong ito, yung bantong ulit, pabalik doon sa dating administrasyon. Ano po? Yan ay lagi na mga inaasahan, no? Hindi na bagong bagay para dito sa ating mga kababayan na laging dadawit dun po yung nakalipas na administrasyon. Pero sana nga yung gagawin investigasyon ng Kongreso, ng Senado, para talaga sa pagkakaroon po ng mga tamang solusyon, rekomendasyon para itong mga katiwalian, korupsyon sa iba't ibang mga flood control projects, ay mabigyan talaga ng katugunan. Hindi lang tayo mag-grandstanding dyan. Ha? Anyway, at ang intro ko ay, kasi pagdating sa ganyan, di ba? Kailangan na malaman ng ating mga kababayan bakit may mga ganito pa rin mga problema sa kabila ng napakalaking na budget na inilalaan sa mga ganyang proyekto. Bago po tayo pumalaot, panoorin muna natin itong mga hindi natin nakakalimutang mga balitang approve. Para naman kahit papaano, may mga nakikita tayong magagandang mga pangyayari, mga ginagawa po. Ito man ay sa gobyerno, sa civil society, sa NGO, sa LGUs, kahit maging yung mga pribadong sektor at mga pribadong individual. Ito, panoorin po natin yung hatid ni Vin Pascua. Narito na ang mga balitang approve. Magkakaroon na ng textbooks para sa mga senior high school simula sa susunod na taon ng pag-aaral bilang paghahanda para sa nakatalagang full nationwide rollout ng binagong senior high school curriculum. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, sa susunod na taon pa dapat ipapatupad ang bagong curriculum, ngunit sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan na ito ngayong taon. Ang revised senior high school curriculum ay nakatutok sa flexibility, relevance at practical skills ng mga mag-aaral at mula sa 15 core subjects, magiging 5 na lamang ito. Nagkaloob ang Department of Energy sa Armed Forces of the Philippines ng 3 Mobile Energy System Units o MES upang palakasin ang kahandaan ng militar sa mga sakuna para sa mga delikadong lugar. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fentebella, ang MES ay isang force multiplier na tumutugon sa panawagan ng Pangulo para sa matatag at ligtas na supply ng enerhiya. Ang bawat unit ng MES ay kayang magbigay ng kuryente sa command centers, ospital at iba pang mahalagang pasilidad sa oras ng emergency. Naglagay na ang Department of Transportation ng karagdagang cashless turnstiles sa Ayala at Cubao stations ng Metro Rail Transit Line 3. Layunin nito na mas mapadali ang pagbabayad ng pamasahe gamit ang mobile phones, debit o credit cards. Ayan ang mga balitang approve. Hatid po sa atin ni Nelvin Pascua. At syempre dito tayo sa ating tatalakayan na mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para naman talagang tuloy-tuloy yung pagbawi niya, 'di ba? Nakabawi siya doon sa kanyang trust at approval ratings po, dahil umangat-angat ang ating Pangulo. Ang sabi nga ng Malacanang, nakikita, nararamdaman na yung mga ginagawang trabaho po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang nagsasalita si Miss Eden, mga tignan po ninyo yung hugis ng kanyang labi. Hindi naman po siya halatang natatawa ng mga kapatid. Kasi alam niya po mismo mga kapatid ni Miss Eden Santos, naggawa-gawa na naman ng admin ni Bongbong Marcos ito. Kung ano-ano na namang palusot kasi ang ginagawa niya mga kapatid. Bakit yung flood control, yung mga pinangako niya, hindi niya mapatupad? Diba? Maraming may gusto ng people power, alam po natin yan. Pero, ang nakakatakot dyan mga kabib, pag sinimulan naman ang people power, sigurado ipapa-martial law na yan. O magma-martial law na naman. Mauulit na naman ang nangyari naman. Maraming, alam natin mga kapit, maraming nagpo-protesta sa ating mga kapwa Pilipino na pababain niya si Bongbong Marcos.
Lahat po yan, marami hong may gusto niya. Diba? Kasi mamtakin po niyan, ano-ano yung isinisingit niya para takpan na naman itong flood control. Para takpan ang lahat ng issue niya. Nagpapalinis na naman ng pangalan. Diba? Kaya naman, kabilang doon yung sa mga sinasabing factors or nakapag-contribute para naman na makabawi po ang Pangulo sa mga survey. Although, sabi po ng Malacanang, hindi naman sa ganito lang ang ng Pangulo, no po, hindi yan yung numero, anong survey ang dahilan para magtrabaho ang Pangulo. May mataas man o mababa, tuloy-tuloy lang ang pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin para naman yung kabuhayan ng ating mga kababayan ay maiangat po, no? Lalo't marami pa rin yung bilang ng mga Pilipino ang nasa laylayan, no, ng ating lipunan. Tayo ba masasabi nating kasama tayo sa laylayan ng ating lipunan? Siguro naman hindi, di ba? Kung tayo nakakakain ng 3 beses isang araw, at meron pang merienda, di ba? Pero tingin ko hindi naman doon ng batayan no, yung nakakakain ka ng 3 beses. Minsan dami-dami dito, hindi naman nakakakain ng 3 beses ang araw pero hindi naman sila kasama kabilang sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Katunayan, sila ay talagang nagda-diet pa nga, di ba? O ang mahal kaya mag-diet ngayon, di ba? Anong tawag dun sa diet na yon na talagang hindi ka na nakakain ng gusto mo, pero, di ba? Bukod dun sa keto diet, meron pa na talagang, pero papayat ka naman talaga, di ba? Ako nga, ewan ko, ba't hindi ko? Ibig sabihin talagang hindi ako nagugutom, di ba? Ito ay patunay na tayo ay maayos na natutugunan ng yung ating mga pangangailangan, Kaya naman sa ating mga kababayan, wala naman sigurong maghihirap at magugutom kung tayo po ay magsisipag, no? Ang mga tao sa probinsya, yun ang laging nila di ba? Pag masipag ka, hindi ka magugutom. Kaya ayaw ng mga magulang, ang mga lolo't lola doon sa mga probinsya na hindi ka marunong magtanim ng gulay. Kasi, di ba, dapat lahat matutunan mo, di ba, yung mga gawaing bahay. Kapag masipag ka, may merienda ka pa nga nun Pagkatapos mong maglinis, magdilig ng mga halaman, magwalis o maglaba, may nakaredy ng merienda. So, doon po sa survey, ang Pangulo po ay talaga namang umangat. Pero yung kay BP Sara, ano pa rin naman yun, considered as mataas pa rin yung, di ba? Hindi naman gaya nung nangyari na nag-negative ang ratings ng Pangulo. Ngayon, talagang tumaas. So, sabi, yan po ay nararamdaman, nakikita yung pagtatrabaho ng Pangulo para sa ating mga kababayan, para sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, totoo naman yung trabaho ang Pangulo. Hindi nyo ba nakikita? Kami nga, laging madaling araw ang pasok namin kapag merong event ang Pangulo. Sa loob ng 1 linggo, walang araw na hindi yan, walang nakatakdang aktibidad. Ang tanong lang kasi kung nararamdaman ba hanggang doon sa laylayan, tsaka kung ang tawag dito, pangmatagalan ba, di ba? Kasi sabi, kung long term ba yan, 20 pesos na bigas, o sino-sino lang ba yung makakabili, hindi naman lahat, di ba? Mga ganon, presyo ng bilihin, nananatiling mataas, bumaba, magkano lang, 5 piso, pero mataas pa rin. Tapos, walang pagtaas sa sahod. Magkano ba yung tinaas sa sahod? 50 pesos? Sa wage hike. Wage hike sa private sector, mga private employees. Sa mga government, meron din naman, pero hindi pa talaga lahat. So, ibig sabihin,
yung lahat po ng mga pagsisikap ng pamahalaan ng administrasyon hindi pa talaga super na nararamdaman hanggang sa ibaba. Kasi yung mga ayuda, pansamantala lang yan hindi naman pansamantagal Oo, pag nabigay na doon sa mga naayudahan, sabi nga di ba 10,000, example lang po ito 10,000 na ayuda sa isang pamilya. Pagdating doon sa pamilya na yung pagdating sa kamay niya, magkano na lang 3,000, mga ganun ang natatanggap. Ayan po mga ka-update, katotohanan po yan. Pag nasa mataas pa ang pera, alam niyo na, kung nasa mataas na posisyon pa ang ayuda, nasa 10,000 pa ang pangako nila. Pero pag pababa na yan, mayor's office, vice mayor office, pababa hanggang sa barangay tanod mga ka-update, pag ibinigay na ho yan sa mga mamamayang Pilipino, 500 na lang yan o 1,000. Kanya-kanya na po kasi ng bulsa yan mga yan. Diba? Saan napunta yung iba? Diba? Yun lang yun. Oo. So, paano yun? Yun ang dapat yung korupsyon yan. Pagtuunan ng pansin ng Pangulo. Pero hindi lamang dito sa mga flood control projects. Ano po? Ang Pangulo ay kaninang umaga, kasi yung munang kahapon, pumunta siya sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Namigay po siya doon. Nag-distribute sila ng mahigit 100 ambulansya. Ito yung patient transport vehicles o PTVs na nasaksihan din po natin yung pamamahagi dyan sa bahagi ng Quirino Grandstand ng mga nakaraang buwan. At marami pong pinamigay yon sa iba't ibang LGUs. Yan ay para sa aspetong pangkalusugan po ng ating mga kababayan. Napaka-importante po yan dahil lagi natin sinasabi napakahirap pong magkasakit sa panahong ito. Kahit sabihin pang ipagmalaki ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address sa SONA nung nakaraang Lunes na zero balance billing. Yon. Ang gandang pakinggan, di ba? Ang sarap sa pandinig. Zero balance billing. Pag okay lang kahit pampublikong hospital, mga DOH hospital, okay na rin yun. Problema nga, meron pang, dapat pinapaliwanag na mainam po ito ng Department of Health, kung paano ma-avail ng tama at maayos ng ating mga kababayan, sino ba talaga ang qualified po dito sa zero billing balance na ito. Kasi nung panahon ng nakalipas sa administrasyon, total lagi naman lang kinukumpara at binabanggit ang previous administration, itong kasalukuyang administrasyon. Dati na po yan, yung zero billing, di ba? Wala ka nang babayaran, punta ka lang dun sa Malasakit Center. Ngayon kung pwede naman to kahit na baguhin nila yung programa. Wag nang Malasakit Center kasi nga pag sinabing Malasakit Center nung previous administration yun kaya zero balance billing. Sige, naman pangalan ng programa na yan ng administrasyon ngayon. Sino po ba ang maaaring maka-avail niyan? Kasi yung kakilala ko na stroke yung kanyang tatay. Sabi ko, naku, tama-tama. May zero balance billing sa mga government hospital. So, dinala nila sa PGH. Ang PGH ba ay government hospital, di ba? Tama. Unless na ito po ay semi-private na. Yun na, kailangan din natin yun, di ba? Kasi dati marami akong mga na-cover ng mga rally na isinasa pribado na yung mga yung tinangkang isa pribado, NKTI, Orthopedic, Philippine Heart Center, Philippine General Hospital. Yan, kabilang yan sa mga madaming hospital na binabanggit ng mga militanteng grupong nagrarally na sasabihin maganda yan pag nasa province kasi magiging mabilis at maano ang serbisyong pangkalusugan. Pero may mga nagraraling mga militante. Hindi totoo yan. Sabi nila, kaya wag na tayong pumayag na isa pribado ang operasyon ng mga government hospital na ito. Yan. So, ngayon, kung talagang government, buo pa rin po na government hospital ang PGH. May mga sinasabi doon sa mga pamilya ng pasyente na mag-avail ng zero balance. Kasi di ba
Kailan ba ang implementasyon talaga niyan? Di ba? Sabi na, pinapatupad na yan eh. May sa basic. Ano bang kailangan siguro? Nandun ka sa kategorya na ang tawag dito yung mga OP, di ba? Or what, di ba? O kaya hindi ka, walang doktor na titisay or something na, yung parang yung pagpunta mo sa emergency room, maghihintay ka pa ng oras, o bago, baka yung mga yun ng, ang ganda-ganda po ng programa na yan, kung talagang sasaka. Ito po ang sinasabi ni Miss Eden Santos, mga kapli. Ayan si Christy. Ayan, basahin mo natin, mga kapli. Kapag ikaw ay naging miyembro na ng PhilHealth, hindi ibig sabihin na automatic qualified sa no balance billing. Di ba ho, yan ang pinangako nga ni Marcos Jr. Yan po yung isa pang matinding scam. Di ba? Puro pangako ho kasi itong admin ni Bongbong Marcos pero wala ho talagang nagagawa. Di ba? Yung flood control, 5,500. 1 trilyon po ang budget. Saan napunta ang mga pera? Saan po napunta ang mga pera ng taxpayer? Di ba, mga kapatid? Wala ho silang masagot. Nananahimik po sila ngayon. Ngayon, pinapabango na naman nila ang pangalan ni Marcos Jr. sa media na kesyo, tumataas na naman ang trust ratings niya. Pero saan? Saan ang aksyon, mga kapatid? Walang aksyon, puro ho salita na naman. Pinapabango lang lagi nila ang pangalan ni Marcos Jr. pero wala. Wala ho talagang napapatunayan. Kalit yung yung zero balance billing na yan, yan ang pinakahihintay ng ating mga kababayan. Sana nga kung po pwede lahat na, di ba? Pagpunta sa may hawak ang PhilHealth card, pagbigay mo, wala na. At gagamutin ka, check-upin ka, tapos paglabas mo, wala kang babayaran, di ba? Pero syempre, di naman tayo kagaya ng ibang mga bansa na kaya, no? Sa ibang bansa kasi mataas ang tax nila, pero pumupunta naman dun sa mga binibigay na serbisyo, no? Di ba? Anong halimbawa ng bansa yan na libre yung kanilang ang kasama ba Canada? Yan, Australia, US, no? Although mataas yung binabayaran nilang tax. Ayun, hindi po daw cover yung senior citizen na pasyente na na-stroke. No, dahil hindi yung stroke na ayun. So parang siguro Department of Health ay ipaliwanag po natin kung paano ba yung proseso, at yung mga requirements para ma-avail po ng ating mga kababayan itong zero balance billing na ito. Kasi ang Pangulo, nakita ko nga sa SOCMED, mga AI generated, siguro yun. Yung mga na zero pa hospital. Ito ang resibo. Sabi ng Pangulo, wala na kayong babayaran. Yung SONE, no? Yun. Tapos, pabili po ng bigas, at 39 pesos po. Ay, sabi po 20 pesos po. Ito, sabi ng Pangulo. Di ba? 20 pesos na bigas. Nakakatawa, pero kung pag-iisipan po natin mabuti, totoo naman po na hindi alam ng mga kababayan natin kung saan sila pupunta, anong gagawin nila, hanggang sa yung pasyente nila ay tapos hirap na hirap silang mangutang, maghanap ng pera dahil may babayaran pang doctor's fee. 'Di ba? Kasi hindi kasama yun sa cover ng doctor's fee. May babayaran pa rin po ng zero balance billing dito. Linawin natin, 'di ba? Yun lang pero hindi po ganoon kadali. So sana ito ay magkaroon ng yung DOH sa tulong ng pwede naman ng Presidential Communications Office para paliwanag yung paano ba i-avail to, kasi yung simpleng kasi sa briefing na tanong ko to okay naman kaya lang syempre kulang yung lamang mag-follow up na naman ako, sasabihan ako na one question and one follow up. Pag sumobra ka ng tanong, syempre, gusto mo mas maliwanag para madaling maintindihan ng taong bayan.
limitado yung tanong mo kung ang ipapaliwanag lang ay very generic, hindi pa rin maintindihan ng ating mga kababayan. Ngayon pala, kailangan mo bang pumunta sa social services doon sa hospital na yon? Ano yung mga requirements na kailangan? Akala ko ba, tinanggal nyo na yung mga iba't ibang mga yan dahil sa nakakatagal lang, baka yung pasyente sa halip na magkaroon ng tsansang mabuhay, 'di ba? Na-stress tapos pati yung pamilya ng pasyente na nag-aasikaso, na-stress din dahil kung saan pupunta, kung ano-ano mga kailangan gawin. Tapos pagdating dun sa counter, sa cashier, meron pa rin babayaran. At hindi pala ganun dapat. Ganito, pupunta po kayo dun sa 'di ba? Yun ang ang dilema po sa mga ganyang programa, dapat sabay na nating ipaliwanag yan na mabuti. Hindi yung naggano tayo na libre, ganyan, zero balance billing. Hindi naman po bago yung ganyang programa. Lahat naman nakalipas na Sabi nga mas maganda pang araw noon, yung nakaraang punta ka sa may mga malasakit centers, mga hospital na paglabas mo doon, bigay mo yung mo doon. Kasi andun na rin naman yun one-stop shop nga doon May PhilHealth doon, may parang wala na nga yun kasi siguro hindi na pinondohan kasi dapat magpopondo nun. So ngayon, merong zero balance billing. Ay abangan po natin sa mga susunod na araw paano ba yan, kesa doon sa papakita mo na lang yung sinabi ng Pangulo. Baka gayahin. Sabi ko nga doon sa nag-message, ipinorward ko yung yung Pangulo. Hindi yung meme, yung mismong sa SONA.